Hey, good day. So, may nag-respond pala sa video ko na response ko kay Sensei Ilu about the issue of this topic, which is, yes, abortion. So, my friends, kung nabasa niyo po yung mismong screenshot ng kanyang pahayag, malinaw po ang kanyang sinasabi. Ang fertilized egg ay buhay, pero hindi pa raw ito person. Teka lang, dito pa lang may problem na agad ang argument niya. So, kung sino man tong motoink na to, I hope you will watch this video at sana ma-educate ka po. Una sa lahat, science says it's human. Tao. Kapag nagsanib ang sperm and egg, may bagong DNA, bagong organism. Actually, naipinpoint ko yan sa naging video ko as response to Sensei Ilu. So, kapag nagsama ang sperm at egg, may bagong DNA, bagong organism, at hindi na ito katawan ng nanay. May sarili na siyang genetic code. At hindi po yan kagaya ng skin cell. Skin cell will never become a baby. Pero ang zygote, kung natural ang process, ay magiging sanggol, bata, teenager, at eventually, isang adult. So, ang tanong ko, kung hindi siya tao, ano siya? Alien? Hayop? Parasite? Makina? Hindi. Tao siya. Siya ay isang batang tao na pinakamaagang yugto ng kanyang buhay. Pangalawa, you claim wala pa siyang consciousness. Di pa nakakaramdam ng sakit. Teka, Mutoy. Kailan pa naging batayan ng moral worth ang ability to feel pain? Ang mga pasyente na nasa coma, wala rin consciousness sa ilang panahon. So, okay lang bang patayin sila? Hindi. Bakit? Tao kasi sila. At saka, kahit ang mga bagong silang na sanggol, dependent pa rin. Actually, ayan o, nasa duyan yung anak ko. Duyan, tulog, kumbaga. Sige, example natin yan dahil yan ang argumento mo. Kahit ang mga bagong silang na sanggol, dependent pa rin. Hindi pa rin sila makakain ng mag-isa, makakasuporta sa sarili. So, anong pinagkaiba doon? You see guys, yung argumento ni Motoy ay base lamang sa functionalism. Ang halaga ng tao ay base di umano sa kung anong kayang gawin ng katawan niya. Di according to the logic na pinapresenta, so mas mahalaga pala ang basketball player kaysa sa taong may polio. Mali yun. Ang dignity ng tao ay nakabase sa being, hindi po sa doing. Next point, sabi pa niya, rights ng nanay ang mas mahalaga. Of course, mahalaga ang rights ng isang ina. Pero hindi natin pwedeng gamitin ang karapatan ng iba para tapusin ang buhay ng iba. Imagine mo, buntis si nanay ng 8 to 9 months. Kung patayin niya ang sanggol sa loob, abortion daw yun. Pero paglabas ng 2 days, pag pinatay pa rin niya, infanticide na. 2 pulgada lang ang pagkakaiba. Bakit sa isa, choice, pero sa kabila, murder? You see guys, location does not change moral worth. Hindi porke nasa loob pa ng sinapupunan, pwede mo nang kitilin ang buhay niya. That's geography, not morality. Pang-apat, you said, wala akong Diyos pero may morality ako. Ay, ilang ulit ko nang narinig yan sa mga nakakausap ko na mga atheists dyan sa TikTok. Sure, Mutoy, you can recognize morality. Pero saan galing ang objective moral law? Kung accidental lang tayo ng nature, walang Diyos, at lahat ng bagay ay product lang ng blind chemistry, then walang tama o mali. Yung murder, yung love, yung justice, yung injustice, chemical reactions lang. Kung tama ka, kung tamang atheism. So, how can you say abortion is right if morality is just subjective? It's like saying, that's your flavor, not mine. But the moment you say abortion is a right, you are making a moral claim. At kapag moral claim yan, you need a moral law. And moral law needs a moral lawgiver. At hindi yan ang science, hindi yan ang government. We are talking about God here. Yung panglima, ito yung katawa-tawa niyang sinabi. Kung ayaw mo ng abortion, ikaw magampon. Sorry ha. Emotional manipulation yan ginagawa mo, hindi yan moral reasoning. Hindi mo kailangan mag-ampon para sabihin mali ang pagpatay. Kapag nakita mong sinasaktan ng bata sa kalsada, hindi mo kailangan maging foster parent para magsabing mali yan. Ang tama at
Ang tama ay tama kahit hindi ka personally involved. At sa issue ng R, isang napakasakit na karanasan, tanong ko lang, bakit natin paparusahan ang inosenteng bata dahil sa kasalanan ng ama? Ulitin ko po yung tanong sa'yo. Dahil brinot up mo naman. Bakit paparusahan ang isang inosenteng bata dahil sa kasalanan ng ama? Ang sagot ng mundo, patayin mo na lang yung walang kamalay-malay. Pero ang sagot ng Diyos, yakapin mong buhay kahit sa gitna ng pighati. So mga kaibigan, ang argument ni Motoink na inyo po nabasa kanina sa unang part ng video natin ay hindi sapat para sabihin tama ang abortion. Ang kanyang depensa ay puno ng inconsistency, moral relativism at arbitrary standards. Abortion is not just a medical choice. It's a moral issue, an issue of life and death. At sa huli, kung may karapatan ang lahat ng tao, then the most voiceless and vulnerable among us, the unborn, must be protected.